الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang buhay ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. So, bago natin dapuhan ang naudlot na kasaysayan ni Usama, nung padala siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, alam natin namatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, no? Ano kaya magiging desisyon ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, no? At ang mga ridda, you know, the ridda, the apostate, yung tumalikod, alamin natin siya lang kung maabot tayo. But before that, isang napakahalagang bagay na kung saan malamin natin ang pagkahuli ng pagbibigay pledge ni Ali radhiyallahu anhu at Subayr ibn Awwam radhiyallahu anhuma. So ito kasi ang napakahalaga upang masagka natin ang mga pinalabas na hadith ng mga Shia patungkol sa pagka-delay ng mga itong dalawang ito, si Subayr al-Awwam at saka si Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. So ginawa nila itong pagkakataon na sirain nila si Abu Bakar radhiyallahu anhu. So, anila ang panunumpa o pagbibigay tipan o katapatan ni Ali at Subayr radhiyallahu anhuma, ito ay hindi nila gusto. That's why na-delay sila at pinilit lang sila. So, ito ay mga walang katotohanan. May mga hadith nilabas sa mga Shia. Marami itong hadith na nilabas nila. Walang katotohanan sa lahat ng hadith na pinalabas nila. No, para lamang ipakita nila dapat ang khalifa ay si Ali radhiyallahu anhu, hindi si Abu Bakar. So, tungayan natin ang kanilang kasaysayan bago tayo dumako kay Usama at sa Ridda. Okay? So, ang tunay na dahilan kasi kung bakit sila na-delay, dahil inutusan sila ni Abu Bakar radhiyallahu anhu nang mamatay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ang maghanda sa pagsasagawa ng gusul, burial, pagsasagawa ng gusul at pagbabalot ng shroud o tela sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Remember, namatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam Monday, nailibing ito as far as I know, madaling araw ng Miyerkules. No? So, kung bilang natin 3 araw, ba't kung kukwenta mo sa oras, almost 2 days lamang. Okay? So, bakit ito na-delay? Because hindi nila alam kung saan nililibing ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam until finally sabi ni Abu Bakar, natandaan niya kung saan mamamatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, doon siya ililibing. Kaya nagpalipat siya kay Aisha radhiyallahu anha, gusto niya doon malibing ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at madatnan ng kamatayan. So, itong dalawang ito, ang katotohanan ay na-delay sila dahil sa pag-aasikaso kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matalam natin ang nag-asikaso kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga kamag-anak sa kanyang libing. That's why ang nangyayaring pledge, hindi nila alam. Hindi nila alam. So mahalaga ang dalawang taong ito, si Subayr at si Ali radhiyallahu anhuma, mahalaga ang kanilang kasaysayan. So, gaya na sabi natin, noong una, private ang pledge, nagkaroon ng pangalawang araw, Tuesday, no, ng pang-public na pledge o pagbibigay tipan o katapatan kay Abu Bakar radhiyallahu anhu. Then, ang nang si Abu Bakar radhiyallahu anhu ay sumilip sa mga tao, tinignan niya, unang hinanap niya si Subayr Awwam. Okay? Hinanap niya si Subayr ibn al-Awwam radhiyallahu anhu, hindi niya kita. So pinatawag ito ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, Khalifatul Rasulullah. So tinawag siya at pagdating ni Subayr, sabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhuma, gusto mo bang baliin ang tungkod? What's the meaning gusto mong baliin ang tungkod niya, Subayr? Gusto mo bang baliin ang tungkod o pinsan at tagatulong ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam? Gusto mo bang baliin? Ang ibig sabihin ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, gusto mo bang disunite? Magkawatak-watak tayo? So sabi niya, walang masama sa sinabi mo at walang kasalanan. Sabi ni Subayr ibn al-Awwam, at walang dapat sisihin. At ako'y nagbibigay sa iyo ng matapat na pakikipagtipan. Na ibig sabihin ng pledge, ito ay susunod ka, diin ito. Susunod ka sa namumuno. Kapag hindi ka sumunod, mananagot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito tanda ng katapatan ng pagsunod sa pamumuno. Mahalaga ito. Tingnan natin sa kahalagaan sa digmaan dito. Mahalaga ang mga followers ng isang namumuno ay maging masunurin hanggang kamatayan hanggat ito ay nasa Islam. Kailangan sumunod sapagkat dito lang ibibigay ang tagumpay at katarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang pagpapala at biyaya.
So, isa na lang ang kailangan natin, si Ali radhiyallahu anhu. So, ito si Ali radhiyallahu anhu, so wala rin siya doon. So, sinilip din siya ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, hindi niya rin makita. So, pinatawag niya ito, at pagdating ni Ali, sabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, gusto mo bang putulin o baltutin o putulin o baliin ang tungkod, Ali, kamag-anak ng sugo ng Allah? So sabi niya, ni Ali, walang dapat sisihin at masama at kasalanan sa iyong sinabi, kalipatul Rasulullah. At ako ay nagbibigay ng matapat na panata sa iyo. Ito ay mga otentibo na galing kay Ibn Abbas radhiyallahu anhu, na ang kanilang panunumpa ay tapat kay Abu Bakar radhiyallahu anhu. So tapat ang kanilang panunumpa. According to Imam Muslim, Ibn Hajjaj rahimullah, authentic ito, Sahih Muslim. So sinabi niya rin, nang puntaan niya si Imam Hafidh Muhammad ibn Ishaq al-Quzaimah rahimullah, at tinanong niya ito patungkol sa hadith na mga ito. So sabi ni, nagsulat ito si Quzaimah rahimullah, at binasa niya sa harapan ni Imam Muslim. Nang mabasa ito, sabi ni Imam Muslim, ang hadith na ito pala ay katumbas ng badana. Ibig sabihin ng badana, yung isang tulad ng baka na kung saan ginagawa ito sa Maka, inaalay nilito, hindi mo basta mabili ng mura. Ibig sabihin, mataas pa lang presyo, mahal pala ito. And then sumagot itong si Quzaimah rahimullah, sabi niya, ang hadith na ito ay hindi lamang badana. Sabi niya, masyado mababahay kaysa Imam Muslim. Sabi niya, ito'y badara. Badara, not badala, meaning na ang bag ay naglalaman ng 1,000 up to 10,000 dinars. Alam natin, mataas yung 10,000 dinars na ito. Malaking pera ito. So sabi niya, ganito kahalaga ang hadith na ito. Hindi mo kayang bilihin ang kahalagaan ng mga hadith. Why? Kasi itong sinasamantala ng mga Shia, that's why mga hadith na ito, hindi mo kayang bilihin upang mapanatili ang kalinisan ni Ali at ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, na peke lahat ang kanilang mga inalalabas na mga komento rito. That's why ang mga hadith na ito nagpapatunay na si Ali radhiyallahu anhu, ito'y matapat na nagbigay ng pledge kay Abu Bakar. Hindi katulad na sinasabi ng Shia, pinilit siya, pinwersya siya, ayaw niya. So hindi ito totoo. At ayon kay Ibn Kathir rahimullah, ang mga hadith na ito ay autentibo. Sabi ni Ibn Kathir rahimullah, at katotohanan, sabi niya, ang hadith na ito totoo sapagkat si Ali ay nanatili palagi kay Abu Bakar na kasama niya, at hindi siya kailanman nagmintis ni isa sa likuran ng pag-iimam ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Meaning palaging nandoon si Ali. Tanda ito na gusto ni Ali radhiyallahu anhu itong si Abu Bakar. Sa isang report pa, ay ni Habib ibn Abu Thabit, sinabi niya, itong si Ali ibn Talib noon nasa bahay nung pinatatawag ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, nasa bahay siya. So dumating ang tao, sabi niya, o Ali, pinsan ng sugo ng Allah, ang mga tao doon nakaupo si Abu Bakar radhiyallahu anhu, nagbibigay ng katapatan. So sa pagkataranta ni Ali, hindi diniretso ng tao na pinatatawag siya dahil sa possibility. Ang sinabi niya lang, nagbibigay ng katapatan. So pinabayaan ng tao kung pupunta siya o hindi. So nagmadali siya. Nasuot niya lamang sandong mahaba, wala siyang robe o wala siyang pambaba. Sa sobrang pagmamadali niya. Ano kaya ang dahilan? Nang makarating siya sa masjid, nandoon si Abu Bakar, mga tao, ay nakita niya na nakasando lang siya at pinakuha niya ang kanyang robe at ibinilaban niya ito at lumapit kay Abu Bakar at sinabi niya, bakit naman hindi mo ko inintay? O bakit mo naman ako hindi pinatawag? So tinawag naman siya, hindi na sinabi ng tao, bakit hindi mo pinatawag? What is the reason? Para maibigay ko, para hindi ako madelay sa pagbibigay ng katapatan sa iyo. Nadelay tuloy ako, ibig sabihin, dapat pinatawag mo na agad ako para hindi ako nadelay. Yung kasi ang iniilagan ni Al-Dayan, nung siya makapagsuot ng sandok, nataranta siya. Ayaw niyang madelay ang pagbibigay niyang tipan. Kaya Abu Bakar, ganun niya kagusto. Alam ni Ali na siyang karapat-dapat na mag-Khalifa after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya, dahil ang mga tao ay nandoon na, nadelay na siya, nagmadali siya. Ayaw niyang madelay siya. Ayaw madelay. At according to another narration, itong si Amir ibn Harith na nagpatunay ng tanong niya si Said ibn Said rahimahullah. So tinanong niya, sinong nakasaksi sa kamatayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, nasaksiyan mo ba? Sabi niya, oo. Sabi ni Said,
kailan kayo nagbigay ng katapatan kay Abu Bakar? Sabi niya, nung mamatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil ang mga Muslim ayaw nila sa pagkamatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na lumipas ang isang araw na walang pinuno. So sabi niya, mayroon bang hindi nagbigay ng katapatan kay Abu Bakar radhiyallahu anhu? Meron, sabi niya, ang mga hipokrito. Ang mga hipokrito. Sabi niya, at maliban doon, wala na. Lahat ng mga ansar at mga muhajirun ay matapat na nagbigay ng pledge kay Abu Bakar radhiyallahu anhu, kabilang si Ali at Zubair al-Awwam radhiyallahu anhuma. Walang hindi gustong magbigay. Lahat sila ay nagbigay. So at alalahanin natin si Ali radhiyallahu anhu ay naging matapat ito at sinseridad kay Abu Bakar sa kanyang pagkakalipa. Palagi siyang nandoon sa tabi niya, nagbibigay siya ng mga sinseridad na payo at tulong kay Abu Bakar. No? Sabi nga ni Ibn Kathir, rahimullah, itong si Ali radhiyallahu anhu, dahil sa mga tao nagbugulo, pinipilit na siya dapat magkalipa. After 6 months, nagbigay na naman siya ng pledge kay Abu Bakar. Allahu Akbar. Para ipakita niya na siya matapat kay Abu Bakar. Hindi totoo ang sinasabi ng mga naninira na dapat siyang kalipa, dapat si Abu Bakar. Hindi siya, pinwersa siya. No, nagbigay siya muli ng kanyang pledge kay Abu Bakar after 6 months, pagkamatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at pagkamatay lang halos ng kanyang asawa na si Fatima radhiyallahu anha. Allahu Akbar. So pinatunayan niya na gano'n niya kamahal at kagusto itong si Abu Bakar na maging khalifa. Okay? Ito rin si Ali, naiintindihan niya, nauunawaan niya na kung si Abu Bakar, na kung saan si Abu Bakar dapat talaga siya ang mamuno sa bayan, sa bansa na ito, sa mga kamusliman, sa ummang ito. At alam niya na magpapatuloy ang saganang buhay, katarungan, at iba pa. Yan ang paniniwala ni Ali, kaya kailangan si Abu Bakar, siya lang ang makakagawa niyan. Alam niya, kat pangalawa siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinakamatalinong sahaba, si Abu Bakar, hindi nila kaya ito. Yes, sasabihin natin maraming hadith ang mga naipon ni Abu Hurairah at yung mga iba, si Aisha radhiyallahu anha. Pero sabihin natin sa talino, matalino itong si Abu Bakar, pinakamatalino sahaba ito. Kahit pagsamasamahin pa natin ang ating mga iman, hindi obra, pinatunayan ni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu na kung saan ang mga sahaba kahit pagsamasamahin nilang iman nila, hindi nila kaya si Abu Bakar. Ganyan kalalim ang iman at matalino ito. Makikita natin sa bandang huli kung gaano kadalino itong si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itong si Ali radhiyallahu anhu, nung si Abu Bakar ng khalifa, kailanman hindi na siya nag-interes sa kanyang buhay na mapaganda, mapaangat. Nag-interes na lang siya, tulungan siya para ang buhay ng mga tao, mga Muslim, ay magkaroon sila ng magandang pamumuhay, matiwasay at tahimik na pamumuhay. Allahu Akbar. So, dito, sa bagay na ito, alam natin pagkamatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, marami ang mga gumawa ng ridda. Dadako tayo dyan. Ridda means apostate. Okay? So, muna natin dito, ipasok ito sapagkat papasokan natin ito sa bandang huli ito. May pangalawa tayo si Usama. Okay? Now, alam natin, ang mga tumalikod na ito, like for example, in Dil Qisas, may mga Muslim pa doon, may mga tumalikod na doon, na gustong salakayin ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Okay, sisingit ko lang muna para makita lang natin yung kay Ali radhiyallahu anhu. Paano siya katapat? So alam niyo ba ang ginawa ni Ali radhiyallahu anhu, sabi ni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu? Pinigilan niya ang tali ng kamelyo ni Abu Bakar. Pinigilan niya ang tali o riding animals ni Abu Bakar. At sinabi ni Abu Bakar, pabayaan mo ko. Ano ibig mo sabihin? Sasama ka doon? Oo, sabi niya. Hindi, sabi niya. Hindi maaari sumama ka sa amin. Dahil kapag ikaw ay namatay, wala nang magbibigay ng tamang katarungan ng pagbabatas pagkatapos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wala na. Ikaw lang makapagbibigay no, kaya huwag kang sasama. Dahil kung sumama ka, nangangamba kami sa buhay mo na baka ikaw ay mapatay. Ganon siya kaluyan. Ganon kaluyan. O bakit hindi nila pabayaan ni Ali mamatay? Kung talagang ayaw ni Ali radhiyallahu anhu, itong siya Abu Bakar, di ba? Pagkakataon niyang mapatay yan para ang pesto ng khalifa, makuha niya. Ngunit bakit niya ayaw niyang tumuloy doon? Ayaw niya sumama sila Ali radhiyallahu anhu. Ano na lang, ang bahala. Ano, sabi niya, sasabihin ko ba yun sa iyo ang sinabi ng sugo ng Allah? Ito, dito nakumbinsi ito. Sinabi ito ng sugo ng Allah sa Mount Uhud, sa digmaan ng Uhud. Sabi niya, darating yung panahon na ito. Abu Bakar, sabi niya, hahatakin mo ang iyong espada at iiwanan mo kami sa iyong sarili. Minlulusog ka. Sabi niya, bumalik ka sa Madina. Yan ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bumalik ka sa Madina. Sabi niya,
Sapagkat kung kami ay mawalan sa iyo, ang Islam ay kailanman hindi na magkakaroon ng tamang sistema ng pagbabatas. Sabi ni Ali radiyallahu an. So sabi niya, bumalik ka doon. At si Abu Bakar ay bumalik sa Madinah. Sinabi kasi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung hindi lang si Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi siya babalik. Pero nilusog niya rin yan, yung lugar na yan. Okay? So dito makikita natin, ang ipinakita natin, kung hindi masaya si Ali radiyallahu an kay Abu Bakar, o bakit hindi niya pinabayang lumusog? Para mamatay. Di ba? Di ba? Sabi naman siya, pinversa siya, hindi gusto ni Ali yan, pagkakataon ni Ali yan. Na siya ay sumalakay, tapos papatay, makuha nila ang pwesto ng pagkakalipa ni Ali radiyallahu an. Pero bakit si Ali, loyal na loyal siya, ayaw niya masaktan si Abu Bakar, ayaw niya mamatay si Abu Bakar, tiwala siya kay Abu Bakar. Kung wala si Abu Bakar, wala nang magagawang sistema ng pagbibigay ng makatarong ng batas. At hindi makakayanan ng iba pang papalit sa kanya ang kaya niya. Pero bakit niya ginawa yun? Ito'y nagpapatunay na hindi totoo ang mga sinasabi ng Shia na si Ali radhiyallahu anhu ay pinwersa o ayaw niya nakalipa si Abu Bakar. So ito ay malaking mga kasinungaling. That's why tinawag itong mga Rafidi. Mga sinungaling to, mapag-invento itong mga Shia ito. No? So that's why walang katotohanan ang mga bagay na yan. Okay? Alhamdulillah. Dako tayo sa kay Usama. So at least alam na natin si Ali ngayon kung paano siya nagbigay ng pledge. Nagmamadali pa siya. Alhamdulillah. Dako natin na ang Usama Army. Sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam natin bago mamatay Prophet sallallahu alaihi wasallam, di ba siya mamumuno, bata-bata, ayaw ng mga sahaba, ang sa Muhajirun, doubt sila. Okay, ay namatay, nagbalik sila, di ba? Dito pakikita ko kung paano sila nagbalik sa Madina. Okay? So alam natin sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, almost the Arabian Peninsula ay nag-Muslim na. Because of nasakop nila ang Makkah. Yan ang hinihintay nila pagkakataon eh. Kapag nasakop niya ang Makkah, naniniwala silang propeta siya. Dahil hindi mo pwedeng kunin o saktan ang mga tao sa Makkah kung hindi ka sugo ng Allah, propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why yung masakop niya, nakatago lahat ng mga paniniwala, nag-embrace ng dagsaan. That's why the Arabian Peninsula almost Muslim na. Except, sa dalawang almost na ilagang bahagi ng Arabian Peninsula, mayroon pa dito mga Arabo na mga Kristiyano. Because sakop sila ng mga Romano. So sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam natin, dito na pupunta. Ito na paglusog dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya inutos niya na si Usama, ito na pagsalakay sa mga Romano na. So alam natin, itong mga dalawang ito na magpersa sa panahon natin ay ang Roman Empire and the Persian Empire, matindi yan. Sanay sa bakbakan, digmaan, maraming mga alagad ng mga ito. At hawak nila almost ang mga hilaga na boundary ng Arabian Peninsula. Ang iba, sabi nila, ang Timog din. Okay? So, ito ang mga Roman Empire na ito. Ang emperor dito ay, as far as I know, si Heraclius. No? Heraclius, siyang Roman Empire dito. Mayroon siyang mga namumuno sa mga ibang bahagi ng kapitbahay ng kanyang sentrong kinakawakan na lugar. So, ang mga ito, nabalitaan nila ang mga Romano, ang mga Muslim ay nagiging malakas. Alam niyo naman to, nananakop talaga ang mga ito. At alam natin, nasakop na nila ang mga ilang Arabo para sila ay mag-convert din ng mga Christian. So dito, dahil naghimutok sila na hindi nila masakop ang lahat ng mga Arabo at lumalakas ang Islam, pinlano nilang salakayin ang mga ito. But, bago pa nangyari yun, pinadala sila ng sulat ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hinunaan sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagpadala siya ng sulat sa mga hari upang himbadan sa Islam. Like for example, itong si Dahiya al-Kalbi, so nagdala siya ito ng sulat, radiyallahu an, nagdala siya ng sulat kay Heraclius. Okay? Ito ang emperor ng Rome. So ito ang emperor ng Rome. Inimbitahan ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na yakapin ang Islam, ngunit tinanggihan ito, tinalikuran niya ito. Ang ganun din, may mga hari tumanggap at may mga hindi sa ibang bahagi ng Siyam na ito. Okay? So dito ang ginawang strategy ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil alam niya mapersa ito, sasalakay, tinapunan niya sila ng takot. Tinapunan niya sila ng takot. Alam naman natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya lang ang sugo na binigyan, tulong na Allah subhanahu wa ta'ala. Every time nasasakop siya, pag nabalitan ng kaway, bitatapunan na ng Allah subhanahu wa ta'ala mga puso nila ng takot sa Prophet sallallahu alaihi wasallam. So ang ginawa dito na tinapunan ng alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, itong mga Roman na ito,
ay nagpadala siya ng nag-atake. Sila ang lumusob, nagbaliktad. Instead na ang Roma ang nais lumusob, siya mismo ang gumawang pag-atake. Siya mismo ang gumawang pag-atake doon sa mga nahahawakan ng Roman Empire na ito sa mga bahagi upang pahinain ang pwersa ng Roma. Para pahinain niya, hindi pwede pasugin yung malaki agad. Kailangan ubusin mo yung mga galamay at masakop mo sila at makuha mga samsam at mga lupa nila, kailangan maging mahina hanggang sa maging konti sila. So ganoon ang ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at napagtagumpayan niya, especially ang Muta, matindi ang Muta, ang Battle of Muta, 7 after Hijrah. Namatay dito ang tatlo namuno na yung tinagubilin niya, yung sinabi ko nanonood siya sa Madina, umiiyak sila. Sino ang mga namumuno diyan? Si Sayyid ibn Haritha. Ito ang tatay ni Usama na kanyang inuutosan ngayon magbalik doon. Na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, balikan mo kung saan pinatay ang iyong ama, yurakan mo ng iyong kabayo ang mga taong yan. Ikaw ang ito at talaga akong mamuno, kapalit ng iyong ama sa lugar na iyan kung saan siya namatay. So arit, mahal na mahal na ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pangalawang namatay si Ja'far ibn Abi Talib, kamag-anak, pinsan niya rin ito. At ganoon din namatay din si Abdullah ibn Rawaha. So tatlong namuno na ito, namatay sila doon sa Battle ng Muta. Diyan sila namatay. At nakatanging nakapagtagumpay sila, nanalo sila, nagwagi sila, ang dumampot si Khalid ibn Walid. Siyang dumampot na pangapat dahil bilin kung mamamatay ang tatlo, hindi naman bilin sa kanya yon, damputin ng sino man dumampot kasi ang dapat ang bandera palaging nakataas yan. So dinampot yun ni Khalid ibn Walid radiyallahu anhu. Siya ang matapang ngayon na nagpakita na kung saan, kung dati ang mga Muslim kinalaban niya, na nasaktan niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, marami silang napatay sa Battle of Uhud, gusto niyang makaganti. Alang-alang sa subhanahu wa ta'ala at sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya ang umawak ng bandila at sinalakay ng buong tapang ni Khalid ibn Walid. At ito ay nagapi niya at napaatras niya. Allahu Akbar. Until finally, bumalik sila sa Madina ng buo at ganap. Maliban sa mga naunang namatay. So, ibig sabihin, natatapunan na ng takot ang Roman Empire itong si Heraclius. Natatapunan siya ng takot dahil ang mga Muslim, sila na ang sumasalakay. Dahil iniisip ng mga ito, kung hindi mapwersa ang mga Muslim, bakit sila sumasalakay? Kalaki namin, katatag namin, malaki kami at bihasa sa timan. Pero sabi nila, wise sila. Yun ang mga diskarte ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero tutusin, mas marami sila. Sabi nila, kung hindi malakas to, hindi lulusog. Malakas yan, mapwersa yan. Yun ang nagtatapon ng takot sa kanila. And also, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, 9 after Hijrah, alam natin, siya mismo, ito ang uling digmaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Tabuk, tungo Siyam, at alam natin, at ang mga surrounding neighbors dito, sasalakay na naman ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam until marating nila ang Tabuk. Until marating nila ang Tabuk, pero walang naganap na away. Kita nyo, bakit kaya? Bakit kaya nawalan ng ganap ng away, nawalan ng away doon? Sapagkat, ang mga naniniraan sa rehiyon doon sa Tabuk na yaon, ay natatakot sila sa mga Muslim. Natakot na sila. So nag-decide na lamang sila, ibigay na samsam ang lahat ng gusto. Meaning kapag sumuko ka sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang lugar mo sa inyo, sa kanila yan, ang lupa mo. Okay? Kung hindi kayo magmumuslim, either palayasin niya kayo kung hindi kayo magbabayad ng tax. Kung magbabayad kayo, diyan kayo. Pero susunod kayo sa rules ng Islam at tutog din nyo at hindi lalabagin. So nag-decide ang mga tao dito na sila'y makipagkasundo na lamang kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at nagpirma sila ng kasunduan na sila'y hindi lalaban, sila'y under ng mga Muslim at sila'y magbabayad ng tax. Pero wala na sa kanilang lupa. Alam naman natin kapag babayad ng tax, kalupaan niya ng Muslim. Pero bibigay ang tamang karapatan, pantay na karapatan ayon sa batas ng Islam. So meaning hindi sila lumaban. At dito sa lugar na ito, nag-practice pa sila ng almost 20 days ang mga Muslim dahil susunod nila ang Roma. Kaya nga dito na mag-uutusan niya si Usama. Bago sila bumalik sa Madina, 20 days sila nag-practice doon na nag-practice para handa ang sarili para kalabanin at sagupain na ang Al-Baqa at ang Palestina doon sa Roma. Okay, pupunta sila sa sentro. So after the 11 after Hijrah, sinabi niya sa kanyang mga kasama ng Roman ay aatakihin nila doon sa Al-Baqa at Palestine. So dito ang mga Muhajirun at Ansar ay na-surprise sila nang italaga ng Prophet sallallahu alaihi wasallam si Usama. 18 years old, napakabata, wala masyadong karanasan sa digmaan. Pero tinutok siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So actually,
marami ang sumangguni kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na bakit ganun niya Rasulullah? Bakit siya ang mamumuno? Napakabata niya na napakaraming bihasa. Kasama pa naman dito si Abu Bakar at Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sila, bakit siya? Bakit siya Rasulullah? So, dito, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa kanila, kung kayo ay mapanuri, mapalita, sa aking itinututok na pinuno ninyo, kung ganun kayo rin ay naging mapanuri sa kanyang ama. Mapanuri kayo, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, big sabihin, sinusuri, sinisita. So kung ganun ang kanyang ama, sinita nyo rin? Hindi nyo sinita. O alam niyo na siya ay the best na mamuno at kalugod-lugod sa akin. Hindi niyo siya sinita ang ama niya. Pagkamatay ng kanyang ama, walang ibang kalugod-lugod sa akin maliban sa kanya. Dapat kung hindi sitain, wala silang karapatan magreklamo kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag inutos niya, ang Muslim walang karapatan magreklamo. Dahil yan ay mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. So nung kanila mag-prepare, so wala silang nagawa, kundi sundin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nang sila ay mag-prepare na almost 2 days, Sabado, nagkasakit ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 days. Okay, prepare na, may sakit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then nagpaalam na sila. Bago sila magpaalam, nung magpaalam sila, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanya, di ba nagduwa siya nakaraan, sinabi natin, anong duwa niya? Like for example, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sumayunawa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dinuwa niya. At sinabi niya, bumalik ka kung saan pinatay ang iyong ama, apakan mo sila sa iyong mga kabayo, kung saan pinatay ang iyong ama, mamumuno ka, naway gabayan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero habang naglalakad sila, nangangamba itong si Usama na kung saan baka mamatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil nakita niya mahina na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. So ang ginawa nila, hindi man sila lumayo sa Madina. Almost 3 miles lamang sila sa Madina. Sa norte ang Madina, doon sa Jur, doon sila namalagi. Hindi sila tumuloy. Dahil alam nila para mamamatay niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam doon sa Al-Jur na natili siya bilang pinuno, in order niya, stop muna doon. Nung dumating ang Lunes, alam natin, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay namatay. Diba? And then dito si Ummi Ayman, ang dating alipin ni Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang ina na si Amina, nagpadala siya ng mensahe na sinabi ay namatay na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then sila ay nagbalik. Kasama si Umar tsaka si Abu Bakar. That's why pag-uwi nila, doon palang pumunta si Abu Bakar at si Umar radhiyallahu anhuma. So bumalik sila. Yun ang sabi ni Usama. So magaling din ang diskarte ni Usama. Sa tingin niya, mamamatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kasi bumagsak na rin ang Suratul Nasr, alam nila malapit na siya. At hindi lang yun. Ano pang gagawin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mundo? Wala naman darating revelasyon. Wala nang darating na kautusan. Ano pang gagawin niya rito? Wala na. That's why alam niya, mamamatay na rin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Magpapaalam na. That's why hindi siya tumuloy sa Siyam. Hanggang sa Jub lang, 3 miles sa Madina, sa labas ng Madina, nag-stay siya doon. At alam natin sa pagkamatay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marami dito ang mga nagsitalikod on the spot. Nagsatalikod ang mga Muslim dito. Okay? Dadakuan natin yan. Yan ang Rida. Dadakuan natin kung napakagandang kasaysayan ng Rida. Dito makikita ang katalinuhan ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Okay. Now, nang si Abu Bakar na, alam natin siya na ang Khalifa, so in order niya, nagsuggest itong mga companions ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ay ihinto ang pagsalakay ni Usama doon sa Asyam. Kasi alam naman natin, ng Prophet sallallahu alaihi wasallam pa, hindi na sila sang-ayon eh. So dito sinabi nila, ihinto niya at manatili na lamang muna sa Madina. O kahit sa labas lang ng Madina, malapit sa Madina. Huwag mo nang patuloyin doon. Okay? Sapagkat sabi nila, majority sa mga Muslim, tumalikod Abu Bakar. Maraming tumalikod. At nagbabalak na salakayin tayo. Kunin ang persa natin, patayin ang Islam, patayin ang mga tao, kasama ka, kasama kami, nangangamba ang ating sitwasyon. Marami ito. Sa tabing Madina, sa labas ng Madina, maraming ipokrito ang mga magiging kaway na tumalikod na kaway natin. Kasama pa ang nagkalat ng mga ipokrito, sabi ni Aisha radhiyallahu anha. That's why pasan-pasan ni Abu Bakar ngayon ang isang bundok na problema. Okay? Alhamdulillah, malaki ang responsibilidad ginagalawan ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tinababaga sabi ni Aisha radhiyallahu anha, pasan-pasan niya ang isang bundok nitong si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Okay? So nakiusap sila.
na wag na itong panatiliin umalis sapagkat mas nangangamba sila kay Abu Bakar na mawala siya, ang mga tao, ang mga bata, ang matanda, babae, ang kanilang lugar na dapat hindi masira ang lugar ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo ba, tutuusin lamang gusto ni Abu Bakar radhiyallahu anhu na mangyari ito. Kundi nga lamang ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang gumawa. Iba lang ang nag-utos sa kanilang pumunta Syam. Gagawin niya na pakinggan ang kanyang mga sahaba. Ngunit ang nag-utos nito ay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, ang kanyang konsensya, hindi niya makayanang i-atras ang utos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why tumayo siya at kinondena niya na hindi niyo maaring pigilan ang ginusto ng sugo ng Allah. Iuutos ko lamang at ipagpapatuloy kung ano ang kanyang ipinag-utos. That's a correct decision. Utos na yan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then, nang sila'y makapagkampo na, nasunod ang gusto ni Abu Bakar, siyang pinuno, yan sinasabi ko, magandang pinuno, magandang mga followers na nagsusunod ng papayuan at tinitingnan ng tamang opinion at sumusunod ang bawat isa. Alam nila si Abu Bakar na sa tamang opinion ito. Hindi lang matanggap, bata pang masyado si Usama at hindi sanay, baka yun ang ikatalo nila. Pero ang susundan nila si Abu Bakar radhiyallahu anhu. And then, sabi ni Abu Bakar, hindi kayo pwedeng manatili mula ngayon sa gabing ito, bumalik kayo kung saan kayo naudlot noon, sa Diyot, balik doon. Then tumako kayo sa Syam. And then bumalik sila doon at muli naalala nitong si Usama na ang kalagayan sa Madina. Talagang pati siya. Nangangambang mapatay ang Khalifa, naliba ng Rasulullah, ang mga bata, mambay, wasakin ng syudad. Hindi siya makaalis sa Diyot. So sabi niya, Umar, dahil bata, bilutusan niya, matanda. Okay? Sabi niya, bumalik ka kay Abu Bakar. Kasi bakit? Si Umar kasi ang nakakapag-usap kay Abu Bakar eh. Kahit nakakasigaw si Umar, nakakasigaw siya kay Abu Bakar, radhiyallahu anhu. That's why siya ang inutusan niya para makiusap kay Abu Bakar. Ang sabi niya, pumunta ka doon, dali mo itong liham na ito. So pumunta si Umar bin Al-Khattab, radhiyallahu anhu, at ang mensahe ay pinarating kay Abu Bakar na sinabi ni Umar bin Al-Khattab, radhiyallahu anhu, nag-aalala sa iyo ang iyong itinutok na commander na si Usama. Nangangamba siya sa iyong buhay. Nangangamba siya na mawasak ang lugar o syudad ng mahal na sugo o ang mga bata at matatanda, babae, lalaki ay mapinsala ng mga tumalikod na ito. Instead na, pero gano'n naman siya, baka nakikinig muna bago sumasagot dyan. Kahit ayaw niya, bibigyan kayo pagkakataon makapagpaliwanag. Ganun yan, hindi siya sabat ng sabat. And then sinabi niya, igiliit niya, ipagpatuloy niyo ang pagpunta sa Syam. Ipagpatuloy niyo, Umar, sabihin mo, ipagpatuloy ang pagpunta sa Syam. Okay? So, tunay, sabi niya, ang pagpunta niyo sa Syam. Sapagkat ito ay itinadhana na ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So wala akong karapatan na sirain ang gusto ng mahal na sugo. Ako isang tagasunod lamang ng sugo. Wala akong karapatan baguhin o bawasan o dagdagan ng reliyon. Ito ay ikinasin ng sugo na dapat kong ikasin. Alam nila na ito si Abu Bakar ay tumama na naman. Alam nila yun. Utos ng Prophet sa Islam. Sabi niya nga sa, di ba sabi niya sa king, handa mo Abu Bakar, kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama natin, tutulong siya sa matuwid na gawain. Hindi niya kayo pababayaan. Iyan ang palakas si Abu Bakar eh. Kaya ang takot hindi na tumatapos sa puso niya eh. Magmula noon, nagtiwala siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. That's why pagpatuloy niya, sabi niya, Ya Rasulullah, sabi ni Umar, nakikita mo naman ang sitwasyon natin. Hindi mo ba napapansin? Hindi mo ba makangalagaan ang kapayapaan, kaligtasan ng mga bata at matatanda? Umar, sabi niya, ituloy mo ang inutos ng sugo. Walang magawa si Umar. Walang magawa si Umar sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam ni Umar, matalino sa kanya si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ngunit si Umar, alam natin, kaya gusto yan ni Abu Bakar kung anong pumasok sa isip niya, na kung alam niya may katwiran, sasabihin niya, kahit sinong tao ka, kahit kalifa ka pa, sasabihin niya. Sasabihin ni Umar, si Umar na ito, nakakasigaw din si Umar bin Al-Khattab, okay, Abu Bakar, nakakasigaw niya sa kanya, nakakalaban siya. Okay? So, alhamdulillah, now, alam natin, pinakamaingay ang tawag minsan kay Abu Bakar, ay Umar bin Al-Khattab, pinakamaingay na kausap ni Abu Bakar ay si Umar bin Al-Khattab. So, now, dahil walang nagawa si Umar bin Al-Khattab, radhiyallahu anhu, okay? So, natapos ang usapan. So, nakita rin ng prophet ni Abu Bakar, okay,
bigyan ko sila ng pagkakataon magpaliwanag. So muli ay binigyan yung pagkakataon ng mga tao, and then matapos na sila, respect yan eh. Wala talaga, hindi uubra ang kanila. Tinitignan niya talaga yung advice nila, hindi uubra. So itong si Abu Bakar, sabi niya, itigil nyo na ang ang pagpaatras ko na mamuno si Usama sa mission na ito. Itigil nyo na ang mga pagbibigay nyo ng mga katwiran sa akin, sabi ni Abu Bakar. Okay? So sabi niya, alam niyo ba, tumayo siya, kahit na ang lahat ng mababagsik na animales na sa tabi ko, iuutos ko pa rin tumuli siya. Kahit ako na lang ang tao sa Madina, ako na lang Umar nag-isa, itutuloy ko pa rin dumiretso sila. Sisirain ko ba ang inutos ng sugo ng Allah? Sisirain ko ba yung Umar? So hindi makakibo si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. So alhamdulillah, walang nagawa si Umar. Okay, nakumbinsi ang mga Muslim. Pero sa isa pang pag-iusap. Okay, tuloy tayo ng Sham. Makiusap ka muli. Hindi na ito si Usama. Mga kasama na ni Usama. Napalitan na lang si Usama. Ipalit nila yung sabihin sa Khalifa, napalitan siya ng sanay sa pagkikidugma na marami na nagawa at isang matanda. Tulad ni Abu Bakar, tulad ni Umar bin Khattab, like that. O mga iba pa. So bumalik itong si Umar, radiyallahu an kay Abu Bakar. Hindi pa man tapos nagsasalita si Abu Bakar, tumayo si Khalifa at nagalit siya kay Abu Bakar. Kay Umar bin Khattab, radiyallahu anhu. Nagalit si Abu Bakar, radiyallahu anhu, kay Umar bin Khattab, radiyallahu anhu. So galit siya, pinagsasabihan niya si Umar bin Khattab. So sabi niya, ang sugo ng Allah ang nag-appoint niyan. Siya ang nag-utos niyan. Tapos uutusan mo kung paalisin siya. Samantalang ang sugo ng Allah ang siya nag-utos. Umar, makinig ka. Ang sugo ng Allah ang nag-utos, tapos uutusan mo ako na paalisin ko siya, na mamuno. Samantalang inutos ng sugo ng Allah. Sa panahon ka mga Umar, makabang ka. Pagdating ng Islam, tuwag ka. Kanyang katapos si Abu Bakar. Nung panahon ng hindi ka Muslim, sabi niya, napakatapong mo nakita ko. Pagdating sa Islam, naging duwag ka na yata, Umar. Nang lumo si Umar, radiyallahu, labas. O, sabi ng mga tao, anong sabi mo? Anong nangyari? Umalis kayo sa harapan ko. Sabi niya, dahil sa kalokohan niyo, gagawin niyo yun. Nagalit sa akin ang kalima ng Rasulullah. Umalis kayo sa harapan ko. Galit na rin siya. Sa kakautos nila kay Umar bin Khattab, nagalit na rin siya sa mga tao. Napahiya siya kay Abu Bakar. Alhamdulillah, so tuloy pa rin si Usama ang mamumuno. Then lumabas itong si Abu Bakar sa Madina, pinuntaan niya ang lugar ng Jur. Pinuntaan niya si Usama at doon ay hanggang sa mapuntahan nila sa kampo nila ang mga kasamaan niya. At itong si Abdurrahman ibn Auf, nakasakay ito sa animales ni Abu Bakar. Ayaw niyang sumakay. Gusto ni Abu Bakar maalikabukan ang kanyang paa sa landas ng Allah. Gusto niya maglakad lang siya. Okay? So, dito, si Abu Bakar, alam natin na siya ay nagdesisyon na matutuloy ang kanilang pagsalakay sa Asyam. Ngunit mayroon siyang isang hindi makontento si Abu Bakar. Hindi siya makontento. Ano kaya yung bakit hindi siya makontento? Talagang gusto niyang mangyari ito. Okay? Ano yung gusto niya? Alam niya si Umar bin Khattab matapat siyang advisor. Kapag sinabi niya, alam niya may katwiran siya, pumasok sa isip, kahit sino ka sasabihin niya, kailangan niya ngayon si Umar. So kailangan niya si Umar bin Khattab sa tabi niya ngayon. Yun ang problema niya dahil nakasama dito, papayagan kaya ng Usama na ibigay o iwanan nito sa kanya. Kita niyo, namumuno Pag hindi binigay ng Usama dahil kasama si Jan, wala siyang magagawa. So dahil nakita nito ni Usama, mukhang may problema, malungkot, madilim ang mukha ni Abu Bakar. At ang gusto pa, sabi ng mga scholar, na bakit gusto ni Abu Bakar na sa tabi niya si Umar? Ang alam mahalang, anuman itong diskarte ni Abu Bakar, pero isa sa tansya nila, gusto niyang turuan kung paano tamang pamumuno. Dahil alam natin, itong si Abu Bakar i-appoint niyang khalifa after na, pag magkasakit na siya, itong si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. So sabi nila, gusto niyang i-training kasi ito harsh ito, matapang mabagsik ito Kaya mga tao nang gagawin na ni Abu Bakar, ayaw nila mabagsik si Umar
Hindi uubra sa kanila eh. Kaya may katwiran doon si Abu Bakar. So itong pinakamalaking reason nakikita nila kaya gusto niya si Umar para turuan siya, i-training siya sa pamumuno, wag alis sa tabi para pagkatapos ni Abu Bakar, siya ang papalit. At alam natin siya ang magaling sa advice, matapang sa pagbibigay ng advice tulad ni Ali radhiyallahu anhu. So sabi ni Abu Bakar kay Usama radhiyallahu anhu, sabi niya, iniisip ko kasi, sabi niya, na kailangan ko ng isang katulad niya, si Umar, sa tabi ko. Sabi niya, kung maaari sana, sabi niya, i-granted mo ang request ko sa iyo. So, granted ito ni Usama, tuwang-tuwa si Abu Bakar radhiyallahu anhu. So, alhamdulillah, so binigay ito ni Usama, at sabi, nung paalis na sila, sabi niya, Abu Bakar, stop! Sadali, tigil muna kayo. Okay. At itong si Abu Bakar ay nagsabi, tandaan niyo ang 10 sasabihin ko sa inyo. Tandaan niyo ang 10 bagay na sasabihin ko sa inyo. Huwag niyong kalilimutan. I-memorize niyo, sabi niya. Number 1, huwag kayong magtataksil sa bawat isa. Walang magtataksil sa inyo. Okay? Number 2, sabi niya, huwag kayong kukuha ng mga samsam na hindi pa ibinibigay ay nagnakaw na kayo. Meaning, huwag kayong kukuha. Huwag kayong magnanakaw ng mga spoil war. Yung pag natatalo niyo sila, lahat ng maiwas sa inyo yun, huwag kayong kukuha. Number 3, sabi niya, huwag niyong pagputol-putulin ang mga bangkay ng mga tao. Bawal sa Islam yung pagpatay na patay na. Respect ng mga body, hindi na pwedeng tagtarin niyo pa sila. Tulad ni, sino? Amsala, kung saan isang kufar, pero na Muslim din na, kinuha yung kanyang atay. Hindi po pwede yun. Huwag niyong gagawin yun, sabi niya. At sabi niya pang-apat, huwag kayong manlinlang. Huwag kayong magkalunod maglinlang sa bawat isa. Okay? At sabi niya, huwag niyong punurin ang mga punong nakikita niyo. Huwag ang puno, bunga, pwede, kainin ninyo. Pero huwag niyong putulin ang mga punong pinakikinabangan ng mga tao. Huwag kayong papatay ng tupa, kambing at kamelyo. Maliban lang kung kakainin ninyo. Kasi kailangan niyo yan. Ngunit kung talagang walang makain, sakripisyo, kailangan kumatay, yan, huwag kayong papatay. Pero kung kakainin niyo, kumain kayo. Makakadaan kayo ng mga tao, sabi niya, na kung saan ganap na nagsisialay ng kanilang buhay sa kanilang monasteryo. Pabayaan nyo sila. Huwag nyo silang gagalawin. Pabayaan nyo silang maging debutante sa kanilang ginagawa. Mayroon din kayo makakasalubong na magdadala mga plato na kung saan magdadalang pagkain na iba't ibang kulay. Kumain kayo. Ngunit bigkasin nyo ang bismillah. Now, may mga tao kayong makikita na ang kanilang gitna ng ulo ay inahin, ang mga buhok tiniraan sa paligid. Magsipaghanda kayo. Iyan ang inyong mga kaaway. Iyan ang inyong mga kalaban. Lumaban kayo sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang kanilang sasalakayin. Yun ang mga tanda. Okay? So pagkatapos mag-advise ni Abu Bakar sa mga ito, sabi niya, Usama, sandali. Kung ano ang itinuro ng sugo, yun ang susundin mo. Siyempre, ang sugo ng Allah, siyang nag-appoint niyan, siya nagutos niyan. Kung ano ang in-instruct niya sa iyo, kung anong inutos niya sa iyo, yun lang ang gagawin mo. Magsimula ka kung saan ka inutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lumaban. Pumunta ka sa Qudaa, at pagkatapos pumunta ka sa Abil, at pagkatapos pumunta ka sa iyong misyon. At huwag na huwag kang magmamadaling bumalik hanggat hindi mo natutupad ang iyong dapat tuparin, sabi ni Abu Bakar. At pagkatapos ay umalis na ang mga sundalo. Pagkadating nila doon sa kanilang destinasyon, Antimano Qudaa, Antimano Abil, tagumpay, ni isa walang namatay sa kanila. Lawak ba? Ni isa walang namatay sa kanila. Ganyan, inuunti na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam noon yan eh. Tinutuloy nga na ngayon hanggang sa makarating sila sa malaking ngunit, nadudurog ng konti-konti ang pwersa ng Roman Empire. Konti-konti nilang nakukuha. Kaya humihina ang pwersa ng Roman Empire, natatakot na sila ngayon. Alhamdulillah. So nakompleto nila ang misyon na walang nasaktan sa kanila. Okay? At siyempre, ang mga samsam, nasa kanilang ang mga samsam. And then, nagpatuloy sila sa Asyam until pabalik Madina, almost 40 days. Almost 40 days. Walang naganap na takot dito si Heraclius. Alam niyo ba, itong si Heraclius, pinadala nito ang sulat ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya tinanggap, tumalikod siya. Now, in this situation, nabalitaan niyang namatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. So sabi niya, at ang kanyang mga tao, alam kong namatay na ang kanilang pinuno. Pero bakit nandito ang mga tao yan para salakayin tayo? May matapang ha? Ano sabi ng kanyang mga kasamaan? Hindi naman sasalakay na hindi mo pwersa yan. Tiyak na makapangyarihan ng mga yan. Hindi yan magmamalak. Wala ng boss, wala ng pinuno.
Tapos sasalakay sila sa atin, meaning makapangyarihan yan, malalakas yan, hindi lang yan ang darating sa atin. Talagang takot na sila. So alos sa sakop na nila ang ibang mga kalupaan. So sabi nila, hindi, mapersa yan. Mapersa ang mga yan. So instead na sila ay sumalakay, gaya ng plano nila nung una, gusto salakay mga Muslim, umatras sila. Hindi sila humarap, hindi sila lumaban, takot! Until finally nagbalik si Usama, of course, sa kanilang misyon, papunta sa Madina, nagbalik sila. So walang nasaktan, nagampanan ang lahat ng mga misyon. Alhamdulillah, ito ay patunay lamang sa ganitong sitwasyon na tama si Abu Bakar radhiyallahu anhu sa kanyang desisyon. Walang mali sa kanyang naging desisyon. Tamang-tama ang lahat ng kanyang ipinag-utos na ipakita niya sa mga sahaba na ang kanyang katalinuhan at kausayan ay daig talaga sila kay Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siya talaga ay isang matalino, matinik, kahit na sa mahigpit at mahirap na sitwasyon. Hindi mo siya basta-basta masusubok, hindi siya naduduwag, palaging matibay ang kanyang desisyon, pinanindigan at palaging tama ang kanyang nagiging desisyon. Alhamdulillah. So gaano man kalungkot ang mukha ni Abu Bakar radhiyallahu anhu sa mga nangyayari dahil nga katulad ng pasan-pasan niya ang pasaning bundok sa mga problemang ito, kailanman ay hindi siya nawalan ng kakayaan na magpayo ng tamang desisyon kahit na ang kalagayan ay mahirap, hindi siya nagkakamali. Maingat siyang nagsasagawa ng kanyang mga desisyon. At makabalik itong sila Usama, nagapi nila ang mga dapat gawin, nagapi. Alhamdulillah, nakita ng mga sahaba, sising-sisi sila sa pag-ayaw nila kay Usama. Alam naman natin, inutos siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi mo na pwedeng balian at alam na susuportahan niya ng Allah subhanahu wa ta'ala, dinuwa pa naman yan. Ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakita niyo, isa mang sahaba walang namatay, isa mang sahaba walang nasugatan sa misyon ng mga sunod-sunod. Nasakop nila ang mga kalupaan. That's why welcome nila. Masayang-masaya sila ang mga Muslim. Dala-dala nila ang maraming buti at mga kalupaan ngayon sa kanila at pamimigay ang kalupaan na yan sa mga mahihirap na Muslim. Allahu Akbar. So, ito'y magandang balita sa kanila at ito ay welcome ng mga muhajirun, ng mga ansar, ang mga taong ito. At itong alam natin si Usama, diretso siya sa masjid at nagsalamunan siya doon. At pagkatapos ay welcome siya ni Abu Bakar at mga iba pa. Alhamdulillah, naway kalugdan silang lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang habang ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanila. Napagtagumpayan. Now, dako tayo sa rida. Rida means this is apostasy, pagtalikod o paglawas sa kulungan ng Islam. Pagbakod ng Islam. But marami sa atin na hindi ito, alam natin, hindi simpleng salita ang rida. Hindi masimpleng salita o maliit na salita ang rida. Marami kasi tao sa ating Muslim sa panahon natin, takpir na takpir. Kumpar yan, murtad yan. Hindi Muslim yan. Maraming nagtatakpir nang walang sapat na kaalaman sa Islam. Ingat tayo sa pagtatakpir dahil pag hindi natin napatunayan na kufar, ang isang sinasabi natin, babanda sa atin yun, babalik yun. Sabi ng Prophet sa Islam, ikaw ang kufar. Subhanallah, kaya ang mga nagtatakfir, dahan-dahan kayo. Kailangan matibay ang proof ninyo na sila ay nasa labas ng bakod ng Islam o kulungan ng Islam. So in this situation, balikan natin ang rida. After na pagkamatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marami ang tumalikod on the spot sa Islam. So iisa-isahin natin ang dahilan kung bakit sila tumalikod at paano dinipensaan ni Abu Bakar ang Al-Madinah sa pagsalakay ng mga apostasy na ito o apostate. Paano dinipensahan ni Abu Bakar radhiyallahu anhu ang Madinah sa mga taong ito. Ang mga taong ito ay tumalikod sa Islam. Unang-una, sila ay tumalikod dahil sa kulang ka sa kaalaman sa pag-unama sa mga teksto ng Quran. Sa aya ng Quran, kulang sila sa kaalaman sa mga teksto ng aya ng mga Quran. Sila mismo ang nagbibigay ng interpretasyon kung bakit sila ay nangangaligaw. So, iyan ang isa sa mga dahilan. Ang iba naman, sila ay tumalikod sanggin ng katapatan sa una nilang relihiyon. Sila ay bumalik sa dati ng relihiyon, yumakap muli doon at sumamba ng mga rebulto ulit. Isa yan, dahil sa katapatan ng relihiyon, ang nais nila ay maipagpatuloy nila ang mga hangarin nila sa kanilang buhay. At ang iba namang mga apostate, alam natin, ay yaong saking, ambisyoso, at matakaw sa kapangyarihan.
So tingin nila mahina na ang Islam. Pagkamatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, maraming tumalikod, humina. Meaning, hindi na uubrang manalakay ito. Wala nang kayamanan dito. Wala nang persa dito. Iwanan na natin to. So meaning, kung saan ang mapersa, makinig-kinig muna tayo, makiramdam tayo kung saan mapersa, tsaka tayo kakampi doon. Yung may kayamanan at persa, doon tayo hindi tayo magugutom. So iniwanan nila, in that case na lumitaw, mahina na ang mga Muslim. Wala na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Marami na ang nagsitalikod sa kanila. Marami na, especially ang mga yumakap na mga dayuhan lamang tulad ng Hudyo, Kristiyano at Mangyan. Unang-unang tumalikod ang mga yaan. Subhanallah. Mayroon din mga tumalikod na kung saan ang mga ito ay nagbalik sa kawalang pananampalataya at ang mga iba ay nagpanggap pa ng mga propeta. Nagpanggap ng mga propeta, alam natin na mga sikat na propeta, si nagpanggap Al-Aswad Al-Asli at si Sudja at of course Musaylama. Sikat na sikat yan si Musaylama. At marami ang sumunod sa kanila na tumalikod at sinunod ang mga nagpapanggap ng propeta at sumuporta sa mga nagpapanggap ng mga propetang ito. Mayroon din na tumalikod sa kanila na sinabi na pagkamatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wala nang sala. Okay? Wala nang sala. Apostate lahat ito. Ang iba naman nagsasala, ngunit nireject ang sakat. Walang sakat. Wala nang sakat. Ang katwiran ng iba, ang sakat ay para lamang kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Walang sakat after the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why they reject sakat. Okay? Ganon din, ang iba gusto naman magbayad ng sakat, ngunit mas dinidinig nila ang pinuno nila na huwag magbayad sakat. So, itinatambal nila ang pinuno nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakikinig sila, ayaw nila. Hindi na sila magbabayad. At ang iba naman alam nila ang obligasyon ng sakat. Pero hindi kami magbabayad kay Abu Bakar. Tagdalaan. Ang daming sitwasyon na kung saan ang kanilang pagtalikod. That's why sinabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu na hindi siya titigil na kalabanin ang lahat ng mga ito hanggat hindi niya maituwid muli ang naituwid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagdating at pagkatapos pag-alis niya. Ang mga Muslim ay parang lubid na naputol, ang mga damit ay punit-punit kung saan nagkawatak-watak ang mga kamusliman. Ito ang malaking pasalin ngayon ni Abu Bakar. Another na pasalin kung paano niya ito makokontrol at paano niya masusuportaan, may pagtatagol ng Madina sa masasamang balak ng mga nag-apostasy o tumalikod ng mga ito na mga kamusliman na dating Muslim ay tumalikod sila. That's why ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran tungkol sa mga nagsitalikod in chapter 3 verse 106. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma tabayyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladina aswaddat wujuhum akabartum ba'da imanikum fadhuqul 'adaba bima kuntum takfurun. Sa araw na ito, ang ilang mga mukha ay magiging maputi, masaya. Meaning yung nagtagumpay sa araw ng pag-upo. At ang ilang mga mukha ay magiging maitim o madilim. At sa kanila ng mga mukha na maitim o madilim, sa kanila isasabihin, kayo ay nagtakwil ng pananampalataya matapos na inyo itong tanggapin. Kung gayon, inyong nasapin ang kaparusahan dahil sa inyong pagtakwil sa pananampalataya. Meaning, ang isang Muslim kapag tumalikod, apply ito sa kanya, so siya ay itatapon sa impyernong apoy habang buhay. So dito, giniit ni Abu Bakar sa mga taong tumalikod na ito ay kakalabanin niya at hindi niya ito titigilan na kalabanin ang mga ito. At sinabi pa ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, kung ang mga tao ay tumangging magbigay ng tupa, kamelyo, para sa sakat, katotohanan, ay akin silang kakalabanin. Kahit hindi sila magbigay ng maliit na tupang babae na dati nilang ibinibigay sa sugo ng awang, kakalabanin ko sila. Kahit tali man lamang na katulad ng ginagawa na kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na ibinibigay bilang sakat, kapag hindi nila ibinigay sa akin yan, ay kakalabanin ko sila. Sabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. So alhamdulillah. So dito ang mga sahaba ay nag-agree na lumaban sa mga apostate. Tulad ng mga nagpapanggap ng mga propeta, number 1 sila agree. Ngunit hindi sila agree sa mga taong hindi nagbibigay ng sakat na kalabanin sila. Why? Sapagkat naglala ilaha illallah pa sila, wa asyhadu na Muhammad Rasulullah, at sila ay
nagsasala. Maliban na sa hindi nagsasala. Automatic. They are all agree na hindi Muslim yun. Pero yung nagsasala at nagtetestify, ngunit hindi nagbabayad ng zakat, hindi sila willing na kalabanin ang mga ito. Isa na rito si si Umar bin Al-Khattab. Yan ang sinasabi ko sa inyo, palaging si Umar. Sabi niya, according to Bukhari rahimullah, bakit mo kakalabanin ang mga taong nagsasala na hindi lamang nagbabayad ng sala, samantalang sila'y nagtatestify ng shahadatani? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang sino mang magsabi ng asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ay ligtas ang kanyang ari-arian at buhay sa akin? Meaning hindi siya pwedeng patayin dahil ligtas ang buhay niya dahil siya nagtetestify? Ano sabi ni Abu Bakar radiyallahu anhu kay Umar? No, kakalabanin ko sila. Allahu Akbar. Simpleng salita. Hindi. By Allah, ako'y sumusumpa sa Allah. Kakalabanin ko sila, ya Umar. Ang zakat ay karapatan ng Allah. Ang zakat ay karapatan ng Allah. Ang sino mang tumanggi sa pagbibigay ng karapatang ito, ay igagawad ko sa kanya ang pakikibaka. Ito matalino si Abu Bakar kay Umar radhiyallahu. No? Pero, of course, hindi ito naintindihan ni Umar. Kaya nga, bandang huli, nagsisi si Umar. Sabi niya, tama si Abu Bakar, mali ako. Hindi ko talaga naintindihan itong shahadatani na ito pala. Mali pala ang pagkaunawa ko. Ito palang shahadatani, mga brother, mayroon pala siyang kasunod. Tandaan niyo ito. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا minni dima'akum wa amwalahum illa bihaqqiha. Kung sila ay mag-testify, meaning asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ang kanilang buhay o ari-arian ay ligtas mula sa akin, maliban sa karapatan. Mayroon palang katuloy ang hadith, maliban sa karapatan. Sabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, ang zakat, ang salah, ang pag-aayuno, ang hajj ay karapatan ng Allah sa kanyang mga alipin, Umar. Kapag ang karapatan ng Allah ay tinanggal mo, walang saysayang testify, Umar. Karapatan, mayroon pala except na karapatan, sabi ng sugo ng Allah. Kapag tinanggal mo, meaning ayaw mong tanggapin, ang karapatan niya na dapat ang hajj, mag-hajj ka, hindi obligado sa'yo, wala kang pakialam, sakat wala ka ng pakialam, patay na Prophet sallallahu alaihi wasallam, tinanggal mo ang karapatan niya, karapatan ng Allah, ang iyong testify, ya Umar, walang kwentang testify yan sapagkat ang sino mang maghiwalay sa sala o sakat at iba pang karapatan ay ipagpapatuloy ko ang pakikipaglaban sa kanila. Sabi ni Umar, tama si Abu Bakar. Ngayon ko palang naiintindihan, sabi ni Umar bin Al-Khattab radiyallahu an, ang hadith na ito. Ngayon ko lang ito naiintindihan. Ang tagal na nagbigay ng kalituan sa akin, ngunit ngayon ay naging malinaw na sa akin ito. Sa ngayon ay tama si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Ang iba, nag-comment kay Abu Bakar. Abu Bakar, nagsasala naman sila eh. O bakit natin, kailangan sila bang gawin? Bakit sabi nila, bakit hindi ka na lang maging mahabagin, maging maunawain, baka sakali tumaas ang iman nila, magbago sila, magbayad ng zakat. Talagang kinukumbinsi sila. Kinukumbinsi nila si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ano sabi ni Abu Bakar? Hindi ito malaking salita. Konting salita, hindi mahaba. Sabi niya, ang revelasyon ay tumigil na. Patay na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang revelasyon ay tumigil na. Okay? At ang kumpleto na, ang reliyon ay kumpleto na. Pagkatapos tuturuan niyo kung bawasan ko. Kaya din sila. Wala nang darating na revelasyon. Maliban sa panaginip, nasabi natin yan. Wala nang darating. Patay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang Islam kumpleto na. Pagkatapos tuturuan niyo kung bawasan ko ang Islam, bawasan ko ang revelasyon. Galit na si Abu Bakar. Ba't pinipilit nila yung gusto nila? Mali naman yung gusto nila. Ayaw nila magbayad. Isinusuka nila ang pagbabayad ng zakat. Ito'y obligado lang sa mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam. Even na gusto nila magbayad,
Kung kaya Abu Bakar hindi raw sila magbabayad, kahit alam nilang obligasyon, that is wrong. Kailangan mong ibigay ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil yan, karapatan ng subhanahu wa ta'ala, dahil utos niya yan. Kapag hindi mo ibinigay ang karapatan ng subhanahu wa ta'ala, walang sansang siyado la ilaha illallah. Kaya kakalabanin ko sila, sabi ni Abu Bakar radiyallahu anhu. Alhamdulillah. Ito ang matatag na paninindigan ni Abu Bakar. Sabi nga sa banal na Quran, sa chapter 2, verse 85, apatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, sabi ni Abu Bakar. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 2, verse 185, na sinabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu? Sabi niya, chapter 2, verse 85, chapter 2, verse 85. Kayo ba ay maniniwala lamang sa bahagi ng kasulatan at magtatakwil sa iba? Meaning, tapos na ang Quran. Maniniwala lang ba kayo sa bahagi sa gusto ninyo, tapos yung ayaw nyo, tatakwil nyo? Sabi ni Abu Bakar. And then sabi ni Abu Bakar, papatuloy niya sa Quran, sa ayat ng Quran, pamajasa'un min kabul, pamajasa'u may yaf'alu dhalika minkum illa kisyun illa fil hayatid dunya. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil a'dab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kayo ba ay naniniwala lamang sa bahagi ng kasulatan na tatakwil sa iba? Datapwat anong kabayaran na inyo may pag-uugaling ganito, maliban sa kahiyan sa mundong ito at sa araw ng pagkabuhay na muli, sila'y isasadlak sa kasakit-sakit na kaparusahan. At si Allah subhanahu wa ta'ala ay walang hindi nalalaman sa inyong mga ginagawa. Allahu Akbar. Tameme sila. Babawasan ko ba ngayon ang revelasyon? Sabi ni Abu Bakar, pagkatapos maging kumpleto, turuan niyo ako na bawasan ko ang revelasyon upang sa ganun ang ayang ito ay may apply sa akin. Hindi nila talaga kaya si Abu Bakar, matalino talaga. Kabisado niya ang Quran. Alhamdulillah. So now, nasunod itong si Abu Bakar radhiyallahu anhu na kung saan ay kalabanin ang mga apostate at napatunayan nila siya ay tama. Now, ang mga taong tumalikod sa labas ng Madina at mga malalayong lugar, nagpadala sila ng delegasyon upang makipag-meet kay Abu Bakar. Ayaw nilang gulo. Tatakot sila eh. Natatakot sila. Iniiwasan ng gulo. Pero iba gustong gulo. Pero ito parang technique na lamang nila ito. Kapag inayaw ni Abu Bakar, tuloy ang gulo. Pero kung gusto ni Abu Bakar, walang gulo. Ano ang kondisyong gusto nila? Magkaroon ng kapayapaan pero walang sakat. Subhanallah. Parang ginalit lamang nila si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pagdating nila doon sa Madina, nakiusap sila magkaroon ng kapayapaan pero walang sakat. Subhanallah, kalabasa lang natin, mabawasan ba ni Abu Bakar ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala? So nanindigan siya na walang kapayapaan. Maliban magbalik kayo sa Islam. Maliban magbalik kayo. Now dito, tuloy ang plano ng mga nagsipagtalikod, kasama na ang mga hipokrito at malalayong nagsitalikod. Kasama ang plano, magkakasama ang plano na sirain ang Madina, wasakin ang Khalifa, patayin, at ang Islam durugin nang sa ganun ay mawala na sa mundo ito. So sa dalawang punto, nakikita natin dito, dahil wala nang halaga ang pakikipagtipan kay Abu Bakar, dahil mananindigan na siya at mga kasama niya na sa lakay na ang lahat ng apostate, ay wala silang choice kundi lumisan sa Madina at ituloy ang plano. At alam nila mahina na ang Madina. Paano nila natansya ng mahina ang Madina? Dahil inutusan ni Abu Bakar radhiyallahu anhu itong si Usama dahil sa mga nagbibigay ng pababala sa Musaylama al-Aswad na babala na kung saan sasalakay nila ang mga Muslim, sila ang magtatrap, sila mahaharap. Inutusan niya, konti lang sila. So sa tingin ng mga hipokrito at mga tumalikod, mahina sila. Why? Konti lang yun. Ibig sabihin, mas konti ang natitira sa Madina. Almost tatlong grupo papasukin o ilang pa man. Tapos gano'n lang kakunti. Ibig sabihin, kunti na rin ang Madina. That's why, tuwag-tuwa sila sa kanilang plano na hindi na dapat pa talaga tagalin sa lakay ng Madina, durugin na ang Madina, pagkat sa panahon ito, mahina sila. Pero ang hindi na nakalimutan nila, sa labas ng Madina, marami na nag-Muslim. Hindi naman lahat tumalikod. Mayroon din nag-Muslim sa labas ng Madina at malalayong lugar, mayroon din nag-Muslim. Ito ang nakalimutan nila. Alhamdulillah. So ngayon, nang si Abu Bakar, makita niya ang mga tao ito. Tinignan niya kanilang itsura. Alam na agad ni Abu Bakar
Binigyan siya ng kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang pagbabasa ng mukha. Madalang ito, blessed ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nang mabasa niya ang mga mukha sa sinabi ni Abu Bakar, nakita ito ni Abu Bakar sa kanyang pag-aaral na gusto nilang patayin ang mga sahaba. May plano silang pasukin ang Madina at pagpapatayin, puksain ang lahat ng mga naninirahan dito. Pagkatapos na umalis sila, sinabi ito ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, ang tingin ko sa mga taong yan ay may planong pasukin ang Madina at patayin ako at patayin ang mga tao dito, durugin ang pananampalatayang Islam. Kaya't maghahanda tayo, hindi ko gusto ang kanilang mga itsura, sabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Anong paghahanda? Unang ginawa ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, ang mga lalaki ay pinatutuloy niya sa Madina, magdamag, para sa paghahanda kung salakayin, sama-sama ang mga kalalakihan. Number 2, naglagay siya ng mga tao sa bawat pasukan ng Madina na may mga espiya para makita ang mga dumarating kung sasakupin. Ganyan ang talino ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Number 3, gumawa siya ng mga pinunong mga bihasa sa digmaan. Mga matitinik na mamuno, Ali ibn Abi Talib, As-Subayr ibn Al-Awwam, Talha ibn Ubaydullah, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhum. Sila ang ginawang mamuno, matitindi ito sa digmaan, ang mga ito. Number 4, ito ang nakalimutan ng mga apostil. Nanawagan si Abu Bakar, nagpadala ng liham sa bawat Muslim na tribo-tribo sa labas ng Madina na sila ay makipag-isa sa plano ng mga hipokrito at mga tumalikod sa pagsalakay sa Madina. Sila ay makisalumuha, makisama sa mga Muslim para ipagtanggol ang pananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito ay tumugon ang Aslam, Gifar, Muzaila, Asja, Juhayna at Ka'ab, Abu Bakar. Tumugon ang mga ito, nagpunta sila sa Madina, nagpunta sa Khalifa Rasulullah. At ang mga ito ay may dalang mga kamelyo, mga sandata, mga kabayo, nang sa ganon ay ibigay sa mga taong walang sandata ganito at pinimigay ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. So dumami ang Muslim. Kumapala ang mga Muslim ngayon. And then, itong si Abu Bakar, hindi lang siya concerned sa mga malalapit sa Madinah tumalikod. Concerned din siya sa mga taong tumalikod sa malalayo at darating ang araw kakarap niya rito. So meaning hindi na pinatagal din ni Abu Bakar, baka ito'y sumama pa sa kanila. Pina-interrupt niya na ito at nagpadala siya ng liham mula sa mga tumalikod sa mga malalayong lugar na ito na kung saan pinadala ni Abu Bakar radhiyallahu anhu ang pagbibigay ng liham na kalabanin nila ang mga tumalikod sa lugar na iyon. Halimbawa sa Yemen. Sa Yemen, ito ay marami ang tumalikod dito at mga papanggap na propeta tulad ni Al-Aswad Al-Ansi. So at may marami itong followers. So si Abu Bakar radhiyallahu anhu ay pinadala niyang liham si Pyrrhus na siya ang mag-leader sa mga Muslim at kalabanin nila ang mga ito, si Al-Aswad Al-Ansi na nagpapanggap ng propeta at mga tumalikod doon. Alhamdulillah, sila ang humarang doon para hindi na sila makatulong sa mga tumalikod at hipokrito doon sa Madina. Alhamdulillah, nagapi nila ang mga ito. Inshallah, babalikan natin ang kasaysayan ni Al-Aswad Al-Ansi inshallah sa mga susunod na lesson natin. So, nagapi nila ito. Meaning, sa malapit na lugar ng Al-Madina, talagang pinatrap na talaga ni Abu Bakar radhiyallahu anhu ang lahat ng pangyayari sa mga sitwasyon. And finally, si Abu Bakar mismo ang gagawang pagsalukob o paglusob sa abs at saka sa dibyan. Pero ang ginawa niya, ang mga tao at mga babae na hindi makakalaban dito ay ginawa niya, nilagay muna sa katamang kuta na kung saan malapit sa mga daanan ng mga burol. So isinib niya muna ang mga bata. Pag pinasok Madina, walang tao doon dahil sasalakay din siya sa labas. Alhamdulillah. Now, hindi nagtagal, almost 3 days lang pagkatapos ng usapan. Nakita ito ng mga nasa labas na nagkusaan sa bawat pasukan ng Madina, may nakatalagang tao, nakita nila na mayroon pasalakay. So itong mga apostate nito ay hindi lamang sila lahat pumasok. Mayroon sila sa labas ng Madina. They call this reinforcement. Reinforcement means pagdaragdag ng sa lakas, pag mamamatay ito, darating sila, dumarami sila. Nakakagulat. Pero hindi rin nila alam, itong si Abu Bakar, meron din siya sa labas. Allahu Akbar. At siya rin ay lalabas upang salakayin ang nasa labas. Kung papasok ay konti, walang ubra. Hindi ubra. Bakit? Dahil ang estilo ni Abu Bakar sa pangyayaring ito ay nagtalaga siya ng mga tao na hindi mo nakikita. Nagmamanman na nakatago sila. So nagmamanman na kung saan
nakatago sila. So bumunta kay Abu Bakar, ya Abu Bakar, nakakali para tawag Rasulullah, na meron na kaming namatyagan na sila ay papunta rito. Mukhang sila sasalakay dahil may mga sandata. Bumalik ka sa iyong lugar. Huwag kayong aalis kung saan ko itinuntok kayo, mga lugar nyo, doon lang kayo. Manatili kayo sa inyong lugar at manahimik, huwag magawa ng ingay hanggang sa sila ay masupresa ninyo at magulat sila. Ganun ang gawin ninyo. Okay? So lahat ng papasok sa Madina, gawin nyo ang inutos ko at ako ilalabas upang kalabanin namin ang mga nasa labas. Alhamdulillah. So nung makapasok ang iba sa Madina, surprise sila, na pinagsasaksak sila. Pinagsasaksak sila. Patay silang lahat doon. Wala, hindi man lang may kalaban eh. Na-surprise sila, napaghandaan sila. And then si Abu Bakar, lumabas siya. Lumabas siya upang kalabanin ang mga nasa labas. Gulat sila. Ang daming Muslim na nagsidating. Kung saan lang galing, hindi nila alam. Gulat na gulat sila. Bakit ganun kakapal ang Muslim? So nangalito sila ngayon. Nagkagulat, nagkawatak-watak. Hanggang sa dumating sila sa lugar na kung saan ang pinakauling reinforcement hanggang sa marating yun ni Abu Bakar. Alhamdulillah, inaabol nila doon at hanggang na siya pag-atrasan na ang mga ito. Nagulat sila talaga, Allahu Akbar. So sa madaling sabi, nagapi nila ang mga tumalikod na ito. Nagkamali sila. Nag-mistake sila ng malaking-malaki sa pag-aakala nilang ang mga Muslim ay mahihina. Malaking mali ang nagawa sa kanila. That's why marami ang napatay sa kanila at almost na hindi nila matanggap ang nangyari na kung saan ay nabigo sila. Hindi nila matanggap. That's why doon sa Bani Dibyan at Abs na gustong salakay ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kung bakit niya gustong salakay? Dahil sa pagkabigo nilang ito, hindi nila matanggap ang nangyari, pinagpapatay nila daon ng Muslim. May Muslim pang hindi tumalikod sa kanilang lugar. Tapat. Ang ginawa nila, pinatay nila lahat yun sa sobrang galit nila. Nabuwang sila na hindi na pagtagumpayan ang kanilang plano, pinatay nila lahat ng mga Muslim. Dahil dito, naggalit si Abu Bakar radhiyallahu anhu, siya mismo ang sasalakay. Ilang edad? 60. Lalaban siya sa digmaan. Dahil sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya, determinado siya na mamatay siya na ipagtanggol ang kanyang nasasakupan at kapatid sa pananampalataya. That's why, desidido na siyang lumaban. Alhamdulillah. So siya ang lulusong sa pagkakataong ito at kasama ang maraming mga kasamaan. Hindi naman si Abu Bakar lang ang lulusong radhiyallahu anhu, kundi ang maraming mga sahabat radhiyallahu anhum. Alhamdulillah. So dito, sumalakay si Abu Bakar. Ngunit, sa pagsalakay ni Abu Bakar ay nagkaroon na sila ng takot. Nabalitaan nila, alam na nila, marami sila, makapal sila. So natulungan nila sa salakay si Abu Bakar. Ang ginawa nila ay magbayad na ng zakat. Pagkatapos pagpapatay, no, magbabayad na lang zakat. Kaya ang mga zakat dinadala na sa kanila sa Madina, sa 3 tribo, 6 na tribo, nagbabayad sila doon ng zakat. But hindi ito enough. Dahil kung hindi naman kayo nagsasala, yes, tumalikod na sila. Hindi ito enough hanggat hindi kayo magbalik sa Islam. So ang ginawa nila, nagbalik sila sa Islam. Allahu Akbar. Wala nang magawa si Abu Bakar para gantihan sila. Nagkunwari man o hindi, walang magagawa si Abu Bakar. Kundi, patawarin sila dahil nag-Muslim na sila muli. Ngunit ang masakit sa kanila, hindi binalik ni Abu Bakar dahil ang kanilang mga lupain na samsam. Hindi na ibinalik. Kaya sinabi ni Abu Bakar, ang kanilang mga kalupaan ay ipinagbabawal ng ibalik sa kanila. Kaya mayroon mga tribo noon, ang mga Talaba, nung mag-embrace na ulit, bumalik sa lupa, tinakwil sila. Sabi ito eh. Pumunta sila kay Abu Bakar radhiyallahu anhu, sabi ni Abu Bakar, sinungaling, paano sa inyo yun? Ibinigay yan na ng Allah sa akin at pinamigay ko na sa mahirap. Dahil noong masamsam namin yan, ay kaaway kahit nasa labas kayo ng Islam. That's why ito'y samsam, hindi nyo na pag-aari. Wala kayong karapatan tumira doon. Pero lang Muslim na. Pero wala kayong karapatan doon na ibigay na yaan sa mga ibang tao. Alhamdulillah. Ito si Abu Bakar sa sitwasyong ito ay tila baga nagpapasan ng bundok na kung saan ay napakahirap ng kanyang pasanin. Ngunit siya rin ay parang bundok na hindi mo maatinag, hindi tumitinag sa ganitong mga problema. Kaya nga tinanong si Abu Bakar sabi niya, bakit Abu Bakar hindi ka naging mahina sa mga sitwasyon yan? Ang sitwasyon mo parang pasan-pasan mo ang bundok. O kaya naman ang mga problema kung ilalagay mo sa bundok, hindi makakaya ng bundok sasambulat siya. Pero ikaw, hindi ka man naantig.
Anong sikreto mo, ya Abu Bakar? So sabi niya, ang takot ay hindi na pumapasok sa aking puso. Allahu Akbar. Ang takot ay hindi na pumapasok sa aking puso. Magmula na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay makasama ko sa kusayungin at sinabi niya sa akin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, huwag kang mangamba, Abu Bakar, kasama natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, gagarantiyan kita, Abu Bakar, nang may katiyakan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tutulungan niya tunay ang mga may takot na tunay sa kanya at mananampalataya. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sapat na, ya Abu Bakar, tutulungan niya ang gusto niyang itulungan, ililigaw niya ang gusto niyang iligaw. Mula noon sabi ni Abu Bakar Dalan, hindi na ako nagkaroon ng takot at nagtiwala na ako sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ginusto niya, magagawa. Kapag anumang mangyari, sabi niya, wala tayong magagawa sa Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, kung tunay kang may takot at mananampalataya, ang katiyakan ay pinarating ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na tutulungan niya tayo. Ipinadala ko si Osama, bata, utos siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kapag ako'y nananalig sa sugo ng Allah, tinulungan niya siya. Pinangalagaan natin ang Madina mula sa mga ipokrito at mga tumalikod sa Islam dahil tayo matapat may takot sa Allah, tinulungan niya tayo. Paano ko sasabihin sa inyo magkakaroon pa na ako ng takot samantalang sapat na ang Allah subhanahu wa ta'ala kung gusto niyang lahat ay lipunin? Katulad ng maraming bansang linipon niya ay walang nakapigil, kaya niyang gawin. Anong idapat nating ikatakot? Kaya mula ngayon, nung nangyari, sabi ni Abu Bakar radhiyallahu ay hindi na ako nagkaroon ng takot kahit na sino pa man, maliban lamang ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. In this instance, hindi lang siya basta-basta nakalipa, kundi siya kalipa ng Allah, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na karapat dapat siyang purihin bilang natural phrase, respetuhin, galangin at ipagduwa ng kamusliman si Abu Bakar sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang namuno, na kapag namuno ka, hindi mo ginayang sa kanya, hindi mo magagampanan ang tamang pamumuno at tagumpay. Allahu Akbar. Sa isala, sa susunod, ipagpapatuloy natin ang buhay ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'alim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah